Sir, ano pong susunod nating gawin? Tanong ni Johnny sa boss niya. Pumalpak ang plano natin. Inasahan ko na magiging matapang si Rosana. Pero hindi ko inaasahan na ganito ang kahinat na ng... Naputol na lang ang matanda nang lumapit sa kanya si Ingrid. Bakit? Tanong nito. Nasa linya ang grupo. Kailangan ka daw nilang makausap. Saad ni Ingrid. Nagkatingin na naman ang matanda at si Johnny. Susunod ako. Saad ng matanda. Umalis na si Ingrid. Sir, tawagin mo ang mga tauhan natin. Sabihin mo sa kanila, maghanda sila. Saad ni Eduardo kay Johnny. Masusunod, sir. Sagot nito at umalis na. Pumunta naman ang matanda sa study room niya. Pagpasok niya sa loob, nakatayo sa gilid ng desk niya si Ingrid at hinihintay siya. Pag-upo sa silya, inon agad ni Ingrid ang malaking monitor sa desk niya. At nakita niya ang 4 na taong naka-split screen sa monitor. Nakaitim ang mga mukha nila sa monitor. Na tila ayaw nila magpakilala sa kung sino mang kasama ng matanda sa loob ng study room niya. Panyero, tawag ng isa na nasa monitor. Panyero, saad naman ni Eduardo. Pumalpak ka, Eduardo. Saad naman ng nasa monitor 2. Akala ko ba pulido ang plano mo? Tanong naman ng nasa monitor 3. Hindi to maganda sa grupo, Eduardo. Saad naman ng nasa monitor 4. Mga kaibigan, hayaan na muna natin magpaliwanag si Eduardo. Saad ng nasa monitor 1. Mahaba ang panahong sinayang natin para mapatay si Rosana. Pero dahil sa pagkumbinsi mo sa amin, binigay namin sa iyo ang trabahong ito. Pero anong resulta? Akala ko matatahimik na tayo. Pero pumalpak ka! Sigaw nung nasa monitor 3. Mga kaibigan, tumahimik ka! Sigaw nung nasa monitor 2 sa taong nasa monitor 1. Alam mo ang patakaran ng grupo, hindi ba, Eduardo? Tanong nung nasa monitor 4. Alam ko, unang beses ko pa lang to. Kaya hindi mo pwedeng ipagtulakan sa akin ang kaparusahan na yun, Chris Polo. Saad ni Eduardo sa kanya. Maswerte ka, Eduardo. Saad ng nasa monitor 2. Huwag na kayong magtalo. Saad bigla ng isang taong bigla nalang sumulpot sa gitna ng 4. Punong Supremo. Saad ng 4 sa bagong pasok na tao na nakaitim din ang mukha niya. Ako na ang kakausap kay Eduardo. Saad ng Punong Supremo nila. Pero sabing ako na ang kakausap kay Eduardo. Sigaw niya sa taong nasa monitor 2. Patawad, Supremo. Paalam sa inyo. Saad ng nasa monitor 3 at 4. Paalam sa inyo. Saad din ng nasa monitor 2. Mauuna na rin ako. Magandang araw sa iyo, Eduardo. Punong Supremo. Paalam ng nasa monitor 1. At nawala na rin ang mga ito. Tangi ang Punong Supremo na lang ang natira at si Eduardo. Lumingon ng matanda kay Ingrid na niyukulang niya konti ang ulo niya at naglakad na siya palabas ng study room at sinara ang pinto. Punong Supremo. I am disappointed in you, Eduardo. Alam ko po, patawad kung pumalpak ako. Tama ka. Pero kung titignan mo ng mabuti ang sitwasyon, may magandang aral din tayong makukuha rito. Aral, Punong Supremo? Oo, hindi mo ba napansin na hindi lang si Rosana ang nakalaban ng grupong pinadala mo? Teka, saad ni Eduardo na nag-isip siya. Nakuha mo na ba? Oo, nakuha ko na. Maraming salamat, Punong Supremo. Ibibigay ko pa rin sa iyo ang trabahong ito, Eduardo.
At gusto kong mangyari to sa lalong madaling panahon. Saad ng punong supremo sa kanya. Makakasiguro po kayo, punong supremo. Saad ng matanda. Tandaan mo ang patakaran ng grupo sa sino mang pumalpak. Opo, punong supremo. Buhay ko ang kapalit sa susunod na pumalpak ako. Mabuti, magandang araw sa iyo. Saad ng punong supremo at nawala na ito sa monitor. Inikot ni Eduardo ang upuan niya at humarap siya sa bintana. Rosana. Saad nito at narinig niyang bumukas ang pintuan. Sir, tawag ni Ingrid sa kanya. Tumayo to sa tabi ng silya niya. Ingrid, gusto kong tawagan mo si Murillo. Sabihin mo na may ipapatrabaho ko sa kanya. Same price pa rin ba, sir? Oo, pero kung magawa niya to ng mas maaga, dodoblihin ko ang presyo niya. Napangiti si Ingrid sa sinabi ng matanda. Kaya kinuha niya na ang phone sa bulsa at may tinawagan ito. Hello? Oo, tuloy ang trabaho. Dodoblehin ni sir kung magawa mo to ng maaga. Oo, 2 milyon. Salamat. Saad ni Ingrid at binalik niya na ang phone sa bulsa niya. Tapos na, sir. Magaling. Saad ni Eduardo. Hinila pa harap ni Ingrid ang upuan ng matanda at lumuhod siya sa harapan nito. Natumingin naman ang matanda sa pintuan. Huwag kang mag-alala. Nakalakyan. Saad ni Ingrid sa kanya nang marahan niyang binuksan ang ibaba ng matanda. Umusog ng konti ang matanda sa dulo ng kanyang upuan at tinignan si Ingrid. Relax ka lang, Eddie. Ako ang bahala sa'yo. Saad nito. At sinimulan niya ng sunggaban ng ibaba ng matanda. Napapahalinghing lang ang matanda nang maramdaman niya ang labi ni Ingrid na bumalot sa kanyang ibaba. Mabuti na lang at nandito ka. Saad nito sa kanya. Nakatingin lang sa kanya si Ingrid at nginitian siya nito. Siya si Ingrid Divina Gracia, 31 taong gulang, sekretarya ng matanda at isa sa pinakatapat na tauhan niya. Gagawin niya ang lahat para kay Eduardo, kahit na ibigay niya ang hubog nito. Basta lang maging masaya ang matanda. Ngayon ay ginanahan na si Eduardo sa ginagawa ni Ingrid sa kanya. Hinimas niya ang ulo ng babae. Ako ang bahala sa'yo. Muling saad ni Ingrid. Marahang tinatanggal ng babae ang kanyang pangitaas at bumungad sa matanda ang harapan ng magandang dilag. Napapahalinghing na lang si Eduardo nang makita niya ang malulusog niyang kambal. Alam ko gusto mo to. Saad ni Ingrid. Napatili na lang ang matanda habang tinitignan ang ginagawa ni Ingrid sa kanya. Hanggang ilang sandali pa ay naabot na ng matanda ang sukdulan. Pagkatapos ay nakasunggab pa rin si Ingrid sa ibaba ng matanda. Hinimas nito ang pisngin ni Ingrid na napangiti naman sa kanya ang kanyang sekretarya. Mabuti na lang at nandito ka. Saad ni Eduardo na nagpapahid ng bibig naman si Ingrid gamit ang isang daliri nito. Pagkatapos ni Ingrid, tumayo na siya at pinunasan ang dibdib niya bago inayos ang kanyang sarili. May kailangan pa ho ba kayo, sir? Sa ngayon, wala na. Sagot niya kay Ingrid. Tawagan niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Saad nito at naglakad na siya papunta sa pintuan. Ingrid, tawag ng matanda. Nahuminto naman siya at tumingin siya sa kanya. Nangumiti naman sa kanya ang matanda. Magsha-shower lang ako at hihintayin kita sa kwarto mo. Saad ni Ingrid sa kanya at lumabas na siya ng study room. Kinuha ni Eduardo ang cellphone niya na nasa drawer at may tinawagan siya. Magandang araw, sir. Sagot ng taong nasa kabilang linya.
Magandang araw naman. Saad naman nito. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? May trabaho ako para sa'yo. Saad agad ng matanda na natahimik naman ang kabilang linya. Ganon pa rin po ang presyo ko. Good. Ipapadala ko sa iyo ang litrato. At kung magawa mo to na hindi pa tapos ang araw na ito, dodoblehin ko ang bayad mo. Makakaasa ka sa akin, sir. Natutuwang sagot ng nasa kabilang linya. Good. Looking forward to your success. Salamat, sir. At binaba na nito ang telepono. At tumitit na ng tubako si Eduardo. At binuga ang usok. Napangiti siya. Lunes ng umaga. 5:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. At nakabihis na ako para pumasok sa trabaho. Hindi ko lubos maisip na ngayong araw na to ang pinakahihintay kong araw. Dahil magsisimula na ako sa serbisyo. Kinakabahan ako. Saad ko sa aking sarili. Palakad-lakad ako sa kwarto ko. At paminsan-minsan ay tumitingin sa salamin. Dahil baka may mali sa suot kong uniforme. O kaya may namiss akong isang botones. Pinapawisan ako habang nanlalabig naman ang mga kamay ko. Siguro dahil sa excitement at nervyos. Kaya lumabas na ako ng kwarto at naglakad-lakad ako sa hallway. Habang kumakanta, para na rin pang alis nervyos. Sa kalalakad ko sa hallway, narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto ni Francina. Na nakita ko pa tong nakamaikling shorts at sando na nakapikit pa ang isang mata niya. Francine, good mo. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko dahil binato niya ako ng unan sa muka. People are sleeping, sagot niya sa akin. Dahil nag-iingay pala ang suot kong sapatos sa hardwood floor namin. Sorry, excited lang kasi ako. Go to the gym, Kenneth. Saad niya sa akin. Kaya dinampot ko ang unan at binigay ko to sa kanya. Naumakto naman siyang babatuhin ako. Kaya tumakbo na ako papunta ng gym. At doon ay naglakad-lakad ako. Tumayo ako sa bintana ng gym habang nakatingin sa labas. Hinihintay ko ang paglabas ng araw na hindi ko na mapigilan ang sarili ko dahil sa tuwa. Dahil sa wakas, magiging opisyal na pulis na ako sa araw na ito. Good morning, sir. My name is Inspector Kenneth Reyes III. Reporting for active duty. Hindi, parang mali ata. My name is Kenneth Reyes. Shh, paano ba to? Saad ko sa aking sarili. Kung paano ko ipapakilala ang sarili ko sa magiging hepe ko sa presinto. My name is Kenneth and I woke up everyone in the house. Saad bigla nung nasa likuran ko. At paglingon ko, nakita ko si Mami. Nagusot-gusot pa ang buhok niya at may hawak na itong coffee mug. Pumasok sa loob ng gym si Daddy na may dala naman tong 2 mug at inabot sa akin ng isa. Thank you, Dad. Nakangiti kong saad sa kanya. Ang aga mo, anak ah? Tanong ni Daddy sa akin. Excited lang po. Sagot ko sa kanya. Naininom ko na ang kapeng binigay niya. Oh jeez, if you are going to wake up everyone every time you get excited, you'd better hide yourself. Banta ni Mami sa akin na lumabas na ito ng gym. Natawa na lang kami ni Daddy na nakapajama pa siya ngayon at nakasando. Sobrang excited ka nga. The last time na nakita kitang ganito nung tumingin mo na si Daddy sa pinto bago sinabing, nakasama mo si Sofia dito. Mahinang saad niya sa akin na siniko ko siya ng mahina at nagtawanan kami. Nag-breakfast na kami. Nagalit pang nakatingin sa akin si Francina dahil sa pag-istorbo ko sa kanya kanina. At tinuro pa niya ako gamit ang tinidor niya. Francina, tawag ni Daddy sa kanya. Babe, I was thinking of going to the store later today para bumili ng bagong maleta natin. Saad ni Mami kay Daddy. Bagong maleta?
Bakit kailangan nyo ng bagong maleta? Tanong ko sa kanila. Oh, hindi pa pala namin nasabi sa'yo. Pupunta kami ng London this week. Sagot naman ni Daddy. Bakit hindi nyo sinabi sa akin to? It's a business trip, Kenneth. That's none of your concern. Saad ni Mami. It is my concern. Aalis kayo na hindi kayo magpapaalam sa akin? Saad ko sa kanila na nakita ko namang gumulong ang mga mata ni Francine. Like you have any interest in our business, Kenneth. Saad naman nito. Francine, respect, remember? Saad ni Daddy sa kanya. Nahinipan lang niya ang buhok niya na nasa harapan ng kanyang muka at sumubo na ng pagkain. I'm sorry, Third, kung hindi namin nasabi sa'yo. Anyway, it's just a few days trip. Babalik din kami on Friday. Teka, kailan ang alis nyo? Tomorrow night ang alis namin. Saad ni Daddy na napabugnot na lang ako. Francine, let's go! Sigaw ni Mami dahil baka malate na sila sa opisina. Summer kasi ngayon at sa ganitong panahon kapag walang klase si Francine ay sinasama siya ni Mami sa opisina para turuan kung paano patakbuhin ang negosyo namin. Ako dapat ang nasa pwesto niya dahil ako ang panganay. Pero sa kanya na ibinigay ni Mami ang responsibilidad na ito dahil sa pagpasok ko nga sa PNPA. Kaya ngayon, mag-aapat na taon nang galit si Francine sa akin dahil doon. I'm coming! Yes! Saad nito na nakita kong naka-business suit din siya katulad ni Mami. Good, let's go! Saad ni Daddy nang lumabas na si Francine sa kwarto niya. At lumabas na rin kaming apat sa kondo at sumakay na sa elevator. Kenneth, fix your uniform. Saad ni Mami sa akin. Ay, 22 and still acts like a baby. Mahinang saad ni Francine. Ay, it's too early in the morning, guys. Saad ni Daddy nang sumara na ang pinto at bumaba na ng elevator. Dad, since you guys are going away, maybe I can, saad ko nang umiti ako sa kanya. No what? Tanong ni Mami. Babe, ano yun anak? Yung ano kasi Dad. Stop mumbling boy, say it straight. Saad ni Mami sa akin na hinila siya palayo ni Daddy. Ano yun anak? Sabihin mo. Dad, pwede ko bang magamit ng kotse mo? Saad kong diretso sa kanya na napatingin silang tatlo sa akin. Since first day ko ngayon sa serbisyo, dagdag ko pa na nagtawanan silang tatlo. What? Tanong ko sa kanila at bumukas na yung pintuan ng elevator. Come with me, son. Saad ni Daddy sa akin, kaya sumunod ako sa kanya. Pati na rin si Mami at Francine. Your mom and I are already talked about this. And? Tanong ko. We decided na it's time na magkaroon ka ng sarili mong kotse. Saad niya sa akin na natuwa ako sa narinig ko. So, give him the key. Saad ni Mami na dumaan sa likod ni Daddy at pinindot niya ang lock ng kotse. You mean? Wow! Natutuwa kong saad dahil sa wakas, akin na ang kotse ni Daddy. Kinuha niya ang susi sa bulsa niya at natutuwa kong inabot to pero nilayo niya to sa akin. Remember, take good care of her. Saad nito. Yeah. Sagot ko sa kanya. Always full tank ang gas niya. At wag mo siyang hahayaang maubusan ng gas. Bilin sa akin ni Daddy. Yeah, Dad, I got it. Sagot ko sa kanya. Na muli niyang inilayo ang susi sa akin. Do not let her run like you are about to kill somebody. Tumango ako bilang pagsagot. And do not let her get any scratches. Saad naman ni Mami
na tumango pa rin ako. And most of all, drive safely. Saad ni Daddy. At binigay niya na sa akin ang susi ng Lexus IS 300HF. Niyang kotse na paboritong-paborito ko pa ang kulay nitong blue. Wow! Saad ko na nung nakuha ko ng susi ng sasakyan. Kita kong natawa lang si Daddy. Come on, babe. Tawag ni Mami sa kanya. At nakita ko naman na nakasimangot sa likod si Francine habang nakatingin sa akin. Nilabas ko ang dila ko na inaasar ko siya na gumanti rin ito sa akin. Guys! Saad ni Mami sa amin. Kaya ngumiti na lang ako. At pinakita ko pa kay Francine ang susi ng sasakyan na nagbelat to sa akin. At sinara ang tinted na bintana ng kotse ni Mami. Ingat sa pagmamaneho, Kenneth. Saad ni Daddy na tinuro ko ni Mami. Don't worry, I will. Sagot ko sa kanila at pinaandar na ni Daddy ang kotse. At pagkatapos magpaalam ay umalis na sila. Yes, sports car ni Daddy. Natutuwa kong Saad na pinindot ko ng alarm nito. Pero nagulat na lang ako dahil hindi ko narinig galing sa Lexus ang ingay ng alarm nung pinindot ko ito. Teka, Saad ko sa aking sarili na muli kong pinindot ang alarm. Pero hindi talaga sa Lexus nang gagaling ang ingay, kundi sa Daddy! Napasigaw na lang ako nang makita kong umilaw ang headlight at tumunog ang busina ng kotse dati ni Daddy na pinangalanan nila nga Pinky. Tumunog ang phone ko at sinagot ko ito. Oh, by the way kuya, you are Barbie now. Saad ni Francine at narinig ko nagtawanan silang tatlo. Kaya agad ko tong in-off at tinadyakan ng gulong ni Pinky nang bigla na lang tong nag-alarm. Kaya pinatay ko ito at sumakay na sa kanya. Ay, bisit naman oh. Pinaandar ko na to. Tumingin pa ako sa suot kong uniforme at sa pupuntahan kong presinto. Oh God, please, tulungan mo ko. Ang tanging nasambit ko. Nagdadrive na ako papunta sa presintong papasukan ko. At yumuyuko ako sa tuwing humihinto ko sa traffic light dahil tinitignan ako ng mga taong nasa kabilang sasakyan. Pangiti-ngiti na lang ako sa kanila at tinatakpan ko ang mukha ko dahil nakita ko na kinukunan nila ako ng litrato gamit ang cellphones nila. Kaya binilisan ko na lang ang pagtakbo para makarating agad ako sa presinto. Napuntahan ko na ang presintong papasukan ko. Dahil bago kami graduate, ay dinala kami ng mga administrator namin sa presinto kung saan kami maa-assign. Kaya natuwa ako dahil naalala ko na may parking lot pala to sa likod. Kaya pwede kong itago si Pinky doon. Pagdating ko sa parking lot, tinignan ako ng bantay. Pati na rin si Pinky nung pinakita ko ang ID ko. Sige. Natatawang saad niya sa akin. Kaya pinasok ko na sa loob si Pinky. At pinark ko siya sa pinakadulong parte ng parking lot. Dinala ko na ang papers ko at inayos ko muna ang aking sarili bago ako naglakad para pumasok na sa loob ng presinto. Nang mapalingon ako sa ingay ng motor na pumasok sa loob ng parking lot, sinundan ko to ng tingin. At nung pumarada to sa tabi ni Pinky, naglinto ng konti malapit sa kotse ko. Kaya lumapit ako sa kanya na hindi pa niya hinuhubad ang helmet. Pare, pasensya na, pero wag masyadong malapit ha? Saad ko sa kanya. Natinignan niya lang ako at tumingin siya kay Pinky. Kaya nginitian ko siya. Baka kasi magasgasan mo ang kotse ko. Saad ko na hindi to sumagot. Pumasok na ako sa loob at tinuro ng front desk officer ang opisina ni Police Chief Inspector Minerva Mangubat. Salamat, saad ko sa kanya at naglakad na ako papunta doon. Good morning, bati ko sa sekretarya. Good morning.
Bati naman niya sa akin. Ako nga pala si Inspector Kenneth Reyes. Pakilala ko sa kanya. I know. Sagot naman nito. At pinapuna mo niya na ako sa silya dahil may kausap pa daw sa linya ang hepe. Kaya naupo ako at naghintay sa labas. Inspector, pwede ka nang pumasok. Saad ng sekretarya sa akin. Kaya tumayo na ako at kumatok na muna bago ako pumasok. Nakita kong nakaupo sa likod ng desk niya si hepe. Kaya tumayo ako sa harapan ng desk niya at tumikas ako at sumaludo. Inspector Kenneth, maupo ka. Putol niya sa akin. Kaya umupo ako at inabot ko sa kanya ang papers ko. Ang tanging saad niya at tinignan ako. Kinuha niya ang papers ko at tinignan ako pati na ang suot kong uniform. Tell me, Inspector. Ma'am, why did you become a cop? Tanong niya sa akin na napangiti ako. To protect the citizen and uphold the law, ma'am. Sagot ko na tinuod ko pa ang katawan ko nung sinabi ko to sa kanya. No need to be formal, Inspector. Wala ka na sa academy. Natatawang saad sa akin ni hepe. Kenneth. That's an unusual name. Saad niya sa akin. Pangalan po yan ng daddy ko, ma'am. Nakuha lang din niya sa lolo niya. Paliwanag ko sa kanya. I see. Wait, Kenneth Reyes? Yes po. Tanong ko sa kanya. May kilala akong kapangalan mo. Wait, junior ka? Yes po, ma'am. Actually, I am the third Kenneth sa pamilya namin. Paliwanag ko sa kanya. Wait, may kilala ka bang Rodrigo Reyes? Rodrigo po? Tanong ko na napaisip ako sandali. Parang wala akong kilalang Rodrigo po, ma'am. Sagot ko sa kanya. Adelaida ang pangalan ng asawa niya. Saad nito na naalala ko na. Oh, sorry po, ma'am. Ang tinutukoy niyo po ba si Rudy Reyes? Oo, yun ang palayaw niya. Saad nito sa akin na nahiya na lang ako. Lolo ko po siya. Diyos ko, pangalan ng lolo mo hindi mo alam? Natatawang saad nito sa akin. Rudy ho kasi ang tawag sa kanya simula pagkabata ko po. Kaya akala ko yun ang totoong pangalan ni Lolo Rudy. Nahihiyang paliwanag ko sa kanya na natawa na rin ako. Bakit niyo po kilalang lolo ko? Tanong ko sa kanya na nakita ko naman na napangiti na lang siya at may kinuha siya sa drawer niya at pinakita to sa akin. Kasamahan ko siya dati nung naka-assign pa ako sa Malabon. Kwento nito. Lolo ko to Saad ko nung nakita ko ang litratong kinuha pa noong 70s. Oo, kasamahan kami noon sa presinto. Sa katunayan nga, siya ang pinakamagaling na investigador sa presinto namin. Maraming award na natanggap ang lolo mo. Kwento niya sa akin. Yun nga rin po ang kwento niya sa akin Kaya nga po ako naging pulis. Dahil sa inspirasyon na nakuha ko galing sa kanya. Mabait ang lolo mo. Nakangiting kwento niya sa akin. Na napansin ko na humawak siya bigla sa dulo ng buhok niya. Pero naputol na lang kami nung may biglang kumatok sa pintuan at pumasok to sa loob. Mama, saad ng bagong panauhin nung tumikas ito at suwaludo sa kanya. Wow, on time ka ata ngayon, Montalban. Tanong ni Hep sa kanya. Maaga lang nagising, Chief. Sagot nito na nilingon ko siya. Nagulat ako sa kanya at pati rin siya'y nagulat nung makita ako. Anyway, I would like you to meet Inspector Kenneth Reyes. Reyes, this is Lieutenant Alona Montalban. Siya ang magiging partner mo. Pakilala sa amin ni Hepe na nagkatinginan kaming dalawa at agad siyang umiwas sa akin ng tingin at tumingin siya kay Hepe. Mama, akala ko ba nag-usap na tayo about this?
I'm sorry, Montalban. Wala akong magagawa. Galing to sa taas. Wala akong magagawa kundi sundin ito. Paliwanag ni Hepe sa kanya. Pero Chief, new partner? I can have a new partner right now. Marami akong inaasikasong kaso. The more reason kaya kailangan mo ng partner. And here he is. Inspector, you are going with Lieutenant Montalban. But Chief, Alona. Ay, putol ni Hepe sa kanya. Kung ako lang, papayagan kita. But my hands are tied. So please, I don't wanna be called and receive another lashing from the top office dahil hindi ko sinunod ang utos nila. Saad ni Hepe sa kanya na natahimik na lamang si Lieutenant Montalban. You have your partner and you have your case. So go on, and Alona. Saad ni Hepe na lumingon naman sa kanya si Teniente. Be nice. Saad nito na tinuro pa siya nito kaya napasimangot na lang siya. Lumabas na kami ng opisina ni Hepe at nginitian ako ng sekretarya niya nang dumaan kami sa desk niya. Wait here. Saad ni Teniente sa akin. Nainisip ko kung saan ko siya nakita dahil parang namumukaan ko siya. Nakita akong pumunta siya sa desk niya at pagkatapos iniyaya niya na akong lumabas ng presinto. Pumunta kami sa mobile car na inassign para sa amin. At teka lang, saad ko sa kanya at pumunta na muna ako kay Pinky at kumuha ko ng isang bote ng tubig sa kakotoan ni Lac. At sumakay na ako sa mobile car na nakita kong nakatingin lang siya sa akin nung naupo na ako sa loob. Pink? Sa daddy ko yan. Pinasa lang niya sa akin. Saad ko sa kanya na tinignan ko rin siya. Pilit kong iniisip kung saan ko siya nakita. Narinig kong galing sa kanya at lumabas na kami ng parking lot. First things first, saad niya sa akin. Yes sir, ma'am, Teniente. Sagot ko na tinignan niya ako ng masama. Maiksi ang buhok niya na akala mo ay tomboy siya. Maganda naman si Teniente Montalban. Maputi, makinis ang kutis, maganda ang hubog, matangos ang ilong na para mga barkada ni Mami sa Barcelona. Mabango din siya na talagang inaalagaan niya ang sarili niya. Wait a minute, saad ko nang bigla kong maalala ang amoy na yun. Sabay tapak niya sa brake ng kotse na napahinto ang taxi sa likuran namin at sumigaw ang driver sa galit. Look, I know that you know. Saad niya agad sa akin. Sabay tapak niya sa accelerator. Just shut up. Saad nito sa akin dahil naalala ko na siya yung babaeng nakasama ko nung weekend. Polis ka? Takang tanong ko sa kanya. Obvious ba? Pero bakit ang iksi ng buhok mo? Ano bang sabi ko sa'yo? Sorry pero wow. Ang tangi na sambit ko na tinuro niya ako. Umayos ako ng upo sa upuan ko at napawaw na lang akong muli. Kaya pinarada niya ang kotse niya sa gilid ng kalye at humarap siya sa akin. Tandaan mo to. Sabay turo niya sa akin at hawak sa baril niya. Babarilin kita kapag pinagsabi mo ang nangyari nung weekend. Banta niya sa akin. You can't do that to me. Oh, believe me, I can. And I won't hesitate to shoot your ass kung may makaalam sa nangyari sa atin nung weekend. Banta niya sa akin na napalunok ako ng laway. At bumalik na kami sa daan. Like I said, it was a one-night stand. That's it. Tapos na. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Understood? Saad nito na sumaludo ako sa kanya. Understood, Teniente. Sagot ko. Dumating na kami sa kondo kung saan may pinatay na babae at naglakad na kami papunta sa lobby na napatingin ako sa bilog niyang likuran. Dahil nung gabing nakasiping ko siya, kinakalmot ko kasi to. Eyes in front, Barbie.
Barbie? Tanong ko. Natinignan niya ako ng masama at pumasok na kami sa loob at sumakay na ng elevator. Pagdating namin sa 5th floor, pinaliwanag niya sa akin ang gagawin ko. Since partner nga kami at training ko na rin to, sumunod lang ako sa kanya. Oh, dumating na pala ang mabagsik na pulis. Saad ng isang pulis sa kanya. Natinuro niya ito at natawa lang din ang pulis. Pumasok na kami sa loob ng unit at nakita namin ang babaeng nakatapa sa sahig at naliligo to sa sarili niyang dugo na lumingon siya sa akin. At kita niyang napatakip ako sa bibig ko. Keep it in, saad nito sa akin dahil akala niya masusuka ako. Sorry, hindi ako ganun, tanyente. Sagot ko sa kanya. Hawakan mo to. Inabot niya sa akin ang notepad niya. Write this down. At nag-dictate siya habang sinusulat ko naman to. Nicholas, anong status dito? Tanong nito. Well, as you can see, female on her late 20s, lashes on her head and on her throat. Balita ng soko sa kanya. What else? Tanong nito na lumingon siya sa akin. Kaya sinulat ko ang sinabi ni Nicholas sa notepad niya. Walang force entry. Parang tinanggap lang niya ang killer sa loob ng unit niya. And in the kitchen, saad ni Nicholas na sumunod kami sa kanya papunta sa kusina. It looks as they were having a dinner bago nangyari ang krimen. Time of death? Tanong niya. According to the rigor mortis, mga 10 p.m. kagabi. Agad namang sagot ni Nicholas. Tumitingin-tingin ako sa paligid at may nakita akong pamilyar sa akin. Ha! Ang tangi na sabi ko nang napatingin silang dalawa sa akin. Is there something interesting, Inspector Reyes? Tanong niya tanyente. Yung coffee niya sa mesa. Bakit? Anong meron sa kape niya? Tanong ni Nicholas. Meron kasi kami niyan. Saad ko sa kanya na napailing lamang si tanyente at natawa naman si Nicholas. Meron din ako sa apartment ko kung gusto mo. Biro sa akin ni Nicholas. No, that's not it. Saad ko. Ano pala? Tanong ni tanyente sa akin. The thing is, hindi ordinaryo ang kaping to. Hindi ordinaryo? Tanong ni Nicholas sa akin. Na napansin ko naman na napamewang si tanyente at tumingin sa akin kaya pinaliwanag ko to sa kanila. Hindi lokal ang kaping to. Panimula ko na inamoy ko ang kape. Tama nga ko. Saad ko. May I? Tanong ko sa kanila na nagkatinginan silang dalawa at tumango si tanyente. Binigyan ako ng gloves ni Nicholas at sinimulan ko ng mag-blend ng coffee. Nasabi kong hindi ordinaryo ang kaping to dahil may proseso kasi ang paggawa nito. Paliwanag ko sa kanila. Una, kailangan mo mag-init ng tubig. Wow, yun pala yun. Biro ni Nicholas na natawa lang si tanyente. Ang susunod, kailangan mo mag-init ng tubig sa... Tumingin ako sa cabinet at may nakita akong maliit na kaldero at inon ko ang stove. At nilagyan ko ng tubig ang kaldero, saka ko to pinakulo. Kailangan mo ng gatas. Saad ko na kumuha ko sa loob ng ref at nilagay ko to sa baso. At nilagay ko to sa gitna ng tubig sa loob ng kaldero. Pakuluan mo muna to at kumuha ka ng kape. Saad ko na hinanap ko sa loob ng ref yung kape. At nakita ko to sa lalagyan ng butter sa may pinto. Paano mo nalaman kung saan nahanapin ng kape? Tanong ni Nicholas sa akin. Hindi mo kasi pwedeng ilagay to sa cabinet dahil may special ingredients kasing hinalo sa kaping to. Paliwanag ko sa kanila. Kumulo na yung tubig sa takore at kumulo na rin yung gatas sa loob ng kaldero.
Kaya kumuha na ako ng mug at kinuha ko yung takore. Pati na rin yung kumukulong gatas sa baso at sabay ko tong binuhos sa coffee mug na napansin ko naman nakatingin lang sila sa akin. Pagkatapos, maglagay ka lang ng konting kape sa mug. At kumuha ko ng kutsara at hinalo ko to ng 10 ikot. At binuhat ko ang mug saka inabot to kay Nicolas. Napatingin siya sa akin at kay Teniente. Iinumin ko to? Tanong niya. Hindi, amuyin mo lang. Biro ko sa kanya na napailing lang si Teniente. Kinuha to ni Nicolas at tinikman niya ito. Ang sarap. Mas masarap pa sa Starbucks. Saad nito at inamoy niya ito. Napapapikit pa siya sa bango ng kapeng iniinom niya. Masarap, no? Ngayon, amuyin mo ang kapeng nasa mesa. Saad ko kay Nicolas na inamoy niya ito. What? Kaparehong ang amoy nila. Saad niya sa akin na inamoy rin to ni Teniente. Pati siya ay namangha. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Nicolas. Ibig sabihin nito, hindi ordinaryong bisita ang pumunta dito sa kondo ng biktima. Saad ko sa kanila. Kailangan mo kasing pagpasensya ng paggawa ng kapeng ito. Dahil kung hindi tama ang pagkakablend mo, hindi magiging ganyan ang lasa niyan. Saad ko sa kanila. Wow, sa kape lang. Nakangiting saad ni Nicolas sa akin. Kape lang, Teniente. Saad niya kay Teniente Montalban. You got yourself a good partner. Dagdag pa ni Nicolas at lumabas to ng kusina. Dala ang kapeng ginawa ko kanina. Tumingin sa akin si Teniente Montalban kaya nginitian ko lang siya. Let's go. Yaya niya sa akin at bumalik na kami sa sala. How about the bedroom? Tanong niya kay Nicolas. Tapos na kami ron. Wala kami nakita kung anong abnormally sa loob. Saad niya sa amin. Kaya sumunod ako kay Teniente sa loob ng kwarto at tumingin kami sa paligid. Narinig kong galing sa kanya nung nakatayo na kami sa paanan ng kama at nagkatinginan kaming dalawa na agad siyang lumayo sa akin at nagkunwari na tumingin sa closet ng biktima. Habang napalingon naman ako sa bandang kanan at tumingin sa computer. Teniente, tawag ko sa kanya nung nakita kong naka-on pa yung web browser ng biktima at lumapit siya sa akin. Ano sa tingin mo? Tanong nito na nakita ko ang website. Kayak. Saad ko na isang traveling site kung saan makakabili ka ng ticket at makakapag-book ng hotel. Write it down. Saad niya sa akin. Kaya sinulat ko sa notepad ang website na yun, pati na rin ang flight na tinignan ng biktima. At magkatapos, tumingin-tingin kami sa buong kwarto. At pansin ko na tumitingin siya sa akin paminsan-minsan. Oh, saad ko nang may nakita kong nakausli sa ilalim ng kama. Ano? Tanong niya sa akin at lumapit siya sa akin. Tinuro ko ang nakita ko. What? Yung damit sa sahig. Saad ko na tinawag namin si Nicolas. Bakit? Tanong ni Nicolas. Kunan mo nga to ng litrato. Utos ni Teniente sa kanya. Kaya tinawag nila yung photographer nila at kinunan niya to ng litrato. Bago to kinuha at pinakita sa kanila. I don't think she wears this. Saad ko nung pinakita ko sa kanila ang boxer shorts na nakita ko sa sahig. Have you checked the body for anything? Tanong ni Teniente sa kanya. Not yet. Kailangan namin siyang dalhin sa lab bago namin siya ma-autopsy. Gawin niyo na and let me know kung nakipagpaligaya ba siya and check for semen. Utos ni Teniente sa kanya. Alright, Oliver, dalhin niyo na ang katawan sa lab para ma-autopsy na natin. Utos niya sa kanyang tauhan at lumabas na siya ng kwarto. Good work, Barbie. Saad niya sa akin. Thank you, sir. Ma'am, Teniente. Oh, shut up. Saad nito
at lumabas na kami ng kwarto. Nakita namin kinarga na sa stretcher ang katawan ng biktima at kinausap ni Tenyente Montalban ng iba pang mga pulis. At pagkatapos, niyaya niya na akong lumabas. At teka, sad ko nung makita ko ang litrato ng biktima. Bakit? Tanong niya sa akin. Kilala ko siya. Paano? Tanong niya sa akin. Not her name pero namumukaan ko siya. I think that was a year ago nung nakita ko siya. Napansin ko naman na tinaasan niya ako ng isang kilay, kaya pinaliwanag ko sa kanya. Nakita ko siya sa isang party. Tama, kasama siya doon sa isang kakilala ko. Inspector, let me explain this to you. Sabi Tenyente sa akin. Kung magbibigay ka ng statement, dapat buo at naka-details ito. Naiintindihan mo ba? Opo, sagot ko. Ngayon, sabihin mo sa akin ng buo kung saan at paano mo nakilala ang biktima. Sa isang party sa isang kumpanya dito sa Pasay. Kadate niya yung kakilala ko na si Steven. Kwento ko sa kanya. Alam mo kung nasaan ang Steven na ito? Oo, alam ko kung nasaan siya ngayon. Then let's go and meet him. Saad niya sa akin na nagdadalawang isip ako dahil nahihiya akong dalhin siya doon. What are you waiting for? Let's go. Saad ni Tenyente sa akin kaya sumunod na lang ako sa kanya. Etong taong to, kilala mo ba ang ugali niya? Tanong ni Tenyente sa akin nung nasa daan na kami. Hindi personally pero alam kong mabait siyang tao. Not personally pero nag-vouch ka na mabait siya? First rule, Barbie. The person closest to the victim is considered a suspect unless he is proven otherwise. So, we will treat him as one. So don't be nice to him just because you know him. Opo, Tenyente. Sagot ko sa kanya. Dumating na kami sa lugar kung saan nagtatrabaho si Steven. I-park mo na lang sa loob. Saad ko sa kanya na tumingin siya sa akin. Don't worry. Saad ko sa kanya. Nakita kami ng guard na nagbabantay sa parking lot at tinaas nito ang suot niyang cap. May bibisitahin lang kami. Saad ni Tenyente sa kanya. Wala pong problema, ma'am, sir. Sagot ng guard at sumenya siya sa kasamahan niya. Kaya tinaas na nito ang harang. Salamat. Sad ko nang nginitian ko ang guard at nakita ko naman sa side mirror na may tinatawagan siya sa telepono. Kaya napailing na lang ako. Pumunta kami sa lobby at nakita ko na nakangiti na yung mga guard na nagbabantay doon. Tuloy lang po kayo, ma'am, sir. Sad nung guard sa amin. Kaya nagtaka si Tenyente. Strange. Saad nito nung nasa elevator na kami. Pagdating namin ng third floor, lumapit agad kami sa receptions area na agad tumayo ang dalawang receptionist at binati kami ng Good morning, ma'am, Sir Ken. Bati nila sa amin na napatingin pa sa akin si Tenyente Montalban. Naparito kami para kausapin si Steven. Tumingin sa akin si Tenyente. Steven de la Cruz. Saad ko. Oh, si Steve. Right away, sir. Tatawagan namin sa telepono po. Saad ni Malet. Na agad tong kinuha ang receiver ng phone at tumawag ito. Gusto niyo ba ng kape, Sir Ken? Tanong ni Agnes sa akin na umiling lang ako. Sir Ken? Takang tanong ni Tenyente sa akin nang hinitian ko lang siya. He will be right out, sir. Saad ni Malet sa akin na nakangiti silang dalawa sa amin. Sige, hihintayin namin siya. Sagot ko. Why not go inside, sir? Pwede ka namang pumasok sa loob. Saad ni Agnes sa akin. No, maghihintay na lang kami dito. Official police business ito. Saad ko sa kanila. Congratulations nga pala, Sir Ken, sa first day mo. Saad ni Millet sa akin. Oo nga, Sir Ken. Mamimiss ka talaga namin dito. Saad ni Agnes na humarap na sa akin si Tenyente at nakabewang na siya.
Kenneth! Narinig namin sa likuran namin. Kaya napalingon ako at nakita ko si Mami. Kasama niya si Sheila, ang kanyang sekretarya. Saad ko na napatingin ako kay Teniente. What are you doing here? Tanong ni Mami sa akin. Hi, my name is Lieutenant Alona Montalban ng Pasay PD and we are here to question one of your employee. Saad ni Teniente. Natinignan lang siya ni Mami mula ulo hanggang paa. Yes, that is the reason why we are here. Saad ko na pinapawisan na ako at nagsisimulang lumamig ang kamay ko. Ken? Narinig ko sa likuran ko at nakita ko si Daddy. Oh God, please kill me. Saad ko sa aking sarili na nakita kong nakangiti sa akin si Daddy at tumabi siya kay Mami. Kenneth, what the hell are you doing here? I thought you are in the precinct. Tanong ni Mami sa akin. Wait, kilala mo sila? Tanong ni Teniente sa akin. Nangumiti lang ako. No, Nas. We are practically his parents. Saad ni Mami sa kanya. Napansin ko na napangangan na lamang si Teniente nung marinig niyang sinabi ni Mami. How's your first day so far, son? Tanong ni Daddy sa akin. Tawa lang na isagot ko na napatingin sa akin si Teniente. Nagtaka ko kung bakit ang dali nating nakapasok sa building na to. Saad niya. Oo kasi kami ang may-ari nito. Saad ko sa kanya. Narinig naming tumunog na ang elevator at pagbukas nito, nagulat na lang ako sa taong lumabas mula rito at napatingin ako kay Mami. Kita kong umismid siya. No way. Saad ko na napatingin sa akin si Teniente at sa taong lumabas sa elevator. Ma'am Chelo, natignan ko na po yung... Napatigil na lang siya nung makita niya ako. Ikaw? Saad ko na hindi ako makapaniwala na nandito siya. Ken, saad nito na napatingin ako kay Daddy. Bakit hindi niyo sinabi sa akin to? Tanong ko sa kanila na napatingin si Daddy kay Mami. You are not interested in the company, so bakit ko sasabihin sa iyo ang nangyayari rito? Saad ni Mami sa akin na muli akong napatingin sa kanya. Ken, saad niya. Sofia, saad ko na para akong naluha sa harapan niya.